Paglapag ng Apollo 11 sa buwan, makasaysayang kaganapan na nasaksihan ng buong sanlibutan. Sa wakas ay naunahan ng Estados Unidos ang noong USSR sa teknolohiyang pangkalawakan. Ngunit ang pangyayari ay hindi makakalimutan ng mga astronauts, hindi dahil sa kanilang nakamamanghang nagawa, ngunit dahil sa kanilang nakagugulat na natagpuan. Manginginig ang iyong kalamnan sa iyong matutuklasan na pinahayag sa Russia ang natagpuan ng NASA sa ibabaw ng buwan at hindi ito gawa ng tao. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? I don't want to go into the front of the board. I'll do whatever the view looks like. I just leave it. Just like that, walk around it. Buwan ng Hulyo taong 1969, nung milyong-milyong katawang sumubaybay sa na-televised na paglapag ng Apollo 11 mission sa ibabaw ng buwan, kaganapang sasagot sa katanungan kung tayo lang ba ang nilalang sa buong kalawakan. Matapos ang ilang dekada mula noong lumapag sa unang pagkakataon ang tao sa buwan, pinutakte ng maraming kwento at istorya ang makasaysayang paglalakbay ni na Commander Neil Armstrong, Command Module Pilot Michael Collins at Lunar Module Pilot Edwin Buzz Aldrin. Bakit hindi makabalik ang National Aeronautics and Space Administration muli sa buwan kung dati na itong nakarating? Kung pag-iisipan, mayroon ng teknolohiya upang bumalik sa buwan. Sa makatuwid, ilang beses nang nagpadala ng mga unmanned rovers kahit sa planetang Mars. Bukod doon, mas bihasa na ang mga tauhan ng NASA. Totoo kaya na walang pondo? Mga katanungang umaalingaw-ngaw sa World Wide Web. Pero hindi makumbinsi ang mga Pinoy na netizens sa mga palusot kung bakit nahihirapang magpadala ng tao sa buwan. Maliban na lang kung ang hinala na hindi talaga nakarating noon ay isang katotohanan. Subalit kailasa marami na mayroon pang isang dahilan. Ito ay ang binalita sa isang pahayagan sa Russia pagpasok ng taong 2000. Ayon sa ulat ng Pravda, ang tagapagbalita ng mga komunista noon sa Union of Soviet Socialist Republics na maraming tinatagong impormasyon ang administrasyon ng Estados Unidos hinggil sa natagpuan sa buwan. Ilang taong mahigpit na pinagbawalan ng pamahalaan ang pagkalat sa impormasyon. Subalit matapos ang ilang dekada, unti-unting nabubulgar ang mga unidentified flying objects o UFO na di umano nagtulak na umamin ng NASA hinggil sa nadiskubre nila noong taong 1969. Mga kakaibang pangyayari sa Alapap ang nasasaksihan ng maraming testigo, mga sibilyan, pati mga militar. Mga flying saucer sa mayelong Siberia, mga lumulutang na tatsulok sa Europa, mga kakaibang ilaw sa base militar ng Amerika, ganon din sa Asya at sa kontinente ng Africa. Ang matinding lihim ay hindi na mapagtakpan. Kaya taong 1996, ika-21 ng Marso, sa press release ng Vecherny Volgograd, nagdesisyon ang NASA na ilabas ang katotohanan. Ayon sa Pravda, sa isang pribadong pulong, inulat ng mga sayentipiko at dalubhasa ng NASA ang kanilang nadiskubre noong taong 1969 sa isang briefing na naganap sa Washington National Press Club. Sa ikinagulat ng mga nakarinig, inanunsyo sa unang pagkakataon na natagpuan nila sa buwan ang mga infrastruktura pero hindi gawa ng tao. Ayon din sa pahayag, bago nakarating sa buwan ng Apollo 11, naunang umikot ang Apollo 8 at Apollo 10 noong 1968 at 1969 sa kabilugan ng buwan. Subalit may inuwi ang astronauts ng Apollo 10 na magpapasabog sa debate na kung ang sangkatauhan ay nag-iisa sa kalawakan. Dinala ang mga litrato ng isang nakamamanghang gusali na nakatindig sa madilim na bahagi ng buwan at may taas itong 14 na kilometro.
Anong pag-uusap ang hindi pinarinig sa publiko? Makalipas lamang ang 2 buwan, pinadala ng NASA ang Apollo 11 buwan ng Hulyo 1969. Bago pa lumapag ang module sa lunar surface o sa ibabaw ng buwan, isang komunikasyon sa pagitan ng mission control at ng mga astronauts ang nahagip. Ayon sa Daily Star, mayroong nakita ang mga astronaut sa madilim na bahagi ng buwan na ikagugulat ng 3 at ikinalito ng NASA. Heto ang sagutan. Sabi ng mga astronauts, "What is it? What the heck is it? That's all I want to know. These babies were huge, sir. Oh God, you wouldn't believe it." Ang tanong ng NASA, "What? What the heck's going on?" At ang sabi ng 3, "They're here, under the surface." Sagot ng NASA, "What's there? Mission Control calling Apollo 11." Sumagot ang 3. Ang sabi, "Roger, we're here, all 3 of us, but we've found some visitors. They've been here for quite a while, judging by the installations. I'm telling you, there are other spacecrafts out there. They're lined up in ranks on the far side of the crater edge. They're on the moon, watching us." Kinumpirma ng Apollo 11 ang nakuhanan ng Apollo 10 na sa madilim na bahagi ng buwan may mga higanting sasakyan at gusali na malinaw na hindi gawa ng tao. Ang usapan sa pagitan ng 2 grupo ay hindi pinarinig sa publiko. Kung ikaw ay naghihinala, ito pa ang isang patunay na banggit din ng sagutan sa India Forums noong taong 2006 na nakita di umano ng mga astronauts ang mga kakaibang ilaw sa ibabaw ng buwan bago pinatay ng NASA ang live broadcast. Anumang takot ang naramdaman ng 3, ang kanilang misyon ay kailangang matupad ang paglapag sa buwan. Ang briefing ng NASA sa Washington National Press Club noong Huwebes, 21 ng Marso taong 1996 ay lalong nagpagulo sa mga hinala ng marami sa kung ano ang totoong nasaksihan ng 3 pasahero. Ang ulat ng Pravda, mayroon ding mga litrato ang Russia na kukumpirma sa mga nakita sa buwan. Ayon sa pahayag, ang briefing ay nagdulot ng maraming katanungan. Bakit raw noon lamang inilabas ang nakamamanghang balita? Ayon sa NASA, mahirap raw masabi kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao kung ibabalita na may mga taga-ibang planeta sa buwan. Kinailangan muna nilang i-edit ang mga litrato bago ilabas sa publiko. Ayon din sa pahayag ng Pravda, noong lumapag ang lunar module, nakita ng 3 ang mga labi ng isang syudad na may haba na maraming kilometro. May mga dome o mabilog na gusali sa ibabaw ng malalaking pundasyon. Ilang mga kuweba at iba pang mga konstruksyon ang nakatirik. Nakita din doon ang ilang nasirang bagay na hindi kabilang sa mga natural na forma ng bato. Komplikado ang mga hugis at ang pagkakagawa. Sa bandang gawin ng Rima Gadley, may ginawang gusali na napapaligiran ng pader na may korting letrang D. Nagkaalat din ang mga artifacts sa kung saan-saan sa 44 na rehiyon ng buwan. Natagpuan naman sa tinaguriang Tycho Crater ang hagdan-hagdang mga hukay. Pinariingan ng mga dalubhasa na ang parang hagdang pabilog na hinukay ay hindi maaaring resulta ng natural na salansan ng mga bato. Sa madaling sabi, may gumawa nito. Sa gilid naman ng Copernicus Crater, may isang pabilog na gusali ang natagpuan. Kakaiba raw ang dome dahil umiilaw ng asul at puting kulay sa loob nito. At sa factory area, natagpuan ang isang disk na may sukat na 50 metro ang luwang at napapaligiran ito ng pader. May natagpuan ding malalaking hukay malapit lang sa higanting gusali na nakunan ng Apollo 10. Ang matangkad na gusali ay may mga hugis na pabilog at mga sari-saring mga nakalawit at nakakonekta dito. At yung ibang bahagi ay tila transparent o marahil ay gawa sa salamin. Ang naharap sa mga astronauts ng Apollo 11 ay kailanman hindi malilimutan sa kanilang talambuhay. Ang huling Apollo mission ay ang Apollo 17 na lumapag sa buwan taong 1972. Ito na ang kahuli-huliyang Apollo mission ng NASA hanggang sa kasalukuyan. Marami ang naniniwala na anuman ang nakita ay ang dahilan kung bakit ayaw nang bumalik ng mga Amerikano
sa buwan. Ganon din naman ang nangyari sa plano ng Russia at ng China na gumawa ng base sa buwan na tila naudlot. Marahil ang natagpuan ay isang napakalaking peligro para sa ating mundo. Baka nga naman mag-trigger ito ng isang digmaang hindi natin kayang panalunin kahit ng mga superpowers. Sa kasalukuyan, patuloy ang Estados Unidos sa paglabas ng mga impormasyon hinggil sa mga UFO. Ang ulat sa NPR ngayong taong 2023 na nakatanggap ang Pentagon ng ilang daang report hinggil sa mga UFO noong isang taon. Naniniwala ka man o naghihinala na mayroong natagpuan ng NASA, marahil ang katotohanan ay nasa madilim na bahagi ng buwan. Anong aral ang mapupulot dito? Minsan ang peligro sa buhay ng tao ay ang kanyang sarili. Ang pagtuklas sa bagay na minsan ay maghahatid sa ultimong kapahamakan. Mayroon mang ibang nilalang sa buwan o isa lamang katang-isip. Mas mainam siguro na pagtuunan ng pansin ang mga kaganapan sa ibabaw ng daigdig, mga kahirapan at sakit. Imbis na tuntunin ng napakalayong buwan na baka mabaon lamang ang lahat sa matinding panganib. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.